Sagittarius, hi, welcome to Mr. Queen PH. Titignan natin energies for yung ngayong new moon in Taurus sa April 28, 2025 at 3:30 a.m. Philippine time. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay. So for you, Sag, itong new moon is about new beginnings, setting new intentions, taking actions. This is happening in your 6th house of your daily routine, your health. So maaring iba sa inyo mas magiging health conscious kayo. Meron kayong mga gagawing actions towards sa pagpapaayos or pagsasaayos ng inyong kalusugan, no? Ito yung mga pinagpapasawalang bahala nyo noon. So, ngayon, maaring na-realize nyo na, teka, you're not getting any younger. So, kailangan mo na tagang pag-alagaan ang iyong kalusugan. Yung iba naman, this is about incorporating a new habit, no? Maaring meron kang mga bagong routine na gagawin na ipapasok mo sa pang-araw-araw mong ginagawa. Let's say, pagja-jogging, pag-exercise, pagkain ng masustansyang pagkain or vitamins, no, na lagi mong nakakalimutan. Some of you naman, mag-iipon kayo ngayon no? Meron kayong pag-iipunan. Pwedeng ito ay sa mga goals ninyo or travel goals for some of you. Yung iba naman, pag-iipunan nyo ang sasakyan. Kaya ngayon nagsisimula na kayo. Ayan. So meron tong challenging aspect sa 9th house ninyo, which is about travels. This is higher learning. So pwedeng sa workplace, merong bagong i-introduce na proseso na kailangan mo pag-aralan. So pwedeng mag-undergo ka ng training, seminar, para madagdagan yung kaalaman mo sa work na yan or anything na nagiging interesado ka na gusto mong i-incorporate sa daily life mo. Some of you naman, meron kayong plano to travel or to work abroad na finally, no, maaring ito na nakumbinsi na kayo at gagawan nyo na ng paraan. Aasikasuhin nyo na yung kailangan yung asikasuhin. However, yung iba pwede kasing magkaroon ng challenging situation sa mga inaasikaso ninyo na papeles. Pwedeng meron kang kailangang isaayos na dokumento na ngayon mo lang nalaman na may problema pala. Pwede sa birth certificate mo or mga IDs na kailangang i-update. Oo. So, pay attention rin sa inyong sasakyan kapag kayo magta-travel. Make sure na na-check ninyo ang kondisyon ng inyong sasakyan para iwas aberya. And kung meron mang mga delays sa pag-travel ninyo, kalmahan nyo lang yung sarili nyo. Huwag kayong masyadong magpaka-stress. Kasi anything na hindi natin kontrolado, isurrender lang natin. Okay. Tingnan natin kung ano tong energy ng 6th house. What is the energy of the 6th house for Sagittarius? Yung iba sa inyo practicing self-love, self-care. Ooh, this is awakening. The Hanged Man is also having a new perspective in life. Oo. You have the 10 of Swords. I think meron kang ila-let go na unhealthy habits. Kasi na-realize mo na hindi yan nakakatulong sa'yo, lalo na sa kalusugan mo, or hindi yan in alignment dun sa mga goals mo sa buhay. O, syempre, ikaw nakakaalam kung ano yung unhealthy habits na yan, especially sa kalusugan mo to, no? Or yung iba, kung kayo ay nagpa-procrastinate, yung tipong meron kayong goal, pero lagi na lang na sasabihin nyo bukas na lang, or kumbaga hindi kayo nagtitake action. So, I feel like you are finally letting that go kasi nagkakaroon ka ng awakening na, yes, kailangan mong may magbago. Kailangan mong may baguhin para may magbago sa buhay mo. Okay? What is the energy ng 9th house? You have the Queen of Swords and the High Priestess.
Meron kayong mga iiwasan na tao. Yung parang ano lang to, no? Yung matahimik na pag-iwas. Hindi yung confrontational na type na tao na kakausapin mo, sabihin mo, ayoko na sa'yo, ayaw na kita makita, ayaw na kita makausap. Ito yung bigla ka na lang, yung iba, bigla na lang manggo-ghost. Oo. Yung anong tawag doon, silent giving up ba yan? Or silent letting go? Parang, you are letting go of someone or avoiding someone silently. Kasi, meron sa inyo na gusto nyo matahimik yung life ninyo. Gusto nyo na wala nang nakikialam, nakikigulo, or minsan kasi kapag lagi nating ina-update yung mga tao sa paligid natin na, ito yung ginagawa ko, ito yung gagawin ko, ito yung plano ko. Ang nangyayari, may mga nakikialam. Oo. And, pag ganon, pag may mga nangingialam, may tendency na may magbago sa plano mo or hindi na matuloy, 'di ba? So, just keep it to yourself. Whatever you are working on, whatever na mga plano mo. What is the third house? Oh, okay. Nagpapalawak ka ng iyong connections mo. Lalo na sa trabaho, sa career. Or sa business, no? Marami kang nakikilala ngayon na bagong contacts, friends, connections that will help you improve or grow your career, your business, your finances. Yung iba, pwedeng papasok kayo sa negosyo. Itong negosyo na to, may kinalaman sa rentals. Pwedeng pagpaparenta ng sasakyan, paparenta ng bahay. Yung iba naman, negosyo sa internet, online selling, anything online. Let your fears dissolve. Ayan na. Yung iyong mga takot, mga agam-agam. Kung meron kang gustong simulan, gawin, tanggalin mo yung takot na yan. Clear your mind. Yes. Ito yung sinasabi ko sa inyo na gusto nyo tahimik lang. Tahimik nyo lang na tinutupad ang mga pangarap ninyo. At hindi nyo na ini-involve yung mga taong wala namang ambag. Diba? So, mas focus kayo sa kung saan kayo, ano yung inyong mga gustong ma-achieve sa buhay. Adjustments are required. So, may mga changes talaga na gagawin mo para ma-align mo yung sarili mo towards your goals, towards your dreams. And number 1 step na gagawin mo is to let go of your unhealthy habits. Things that are no longer serving your highest good. Okay? So, that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. See you again.